Abala ko sa pagsusulat ng assignment ko sa notebook ko na hindi ko na nagawa kagabi nang may biglang umupo sa tabi ko. Kuryoso ko yun nilingon at nakita ko si John na nakangiti. Jane, pahinging papel. Pakopya na rin. Sabi niya sabay tawa kaya nagsalubong ang kilay ko sa inis. Cutting class ka na lang. Inis na sabi ko. Pero kumuha na siya sa papel ko at nagsimula na siyang mangopya, kaya wala na akong nagawa pa. Sobrang nakakagulat dahil madalas pa siyang mag-cutting classes kesa pumasok. Hindi na ako magka-cutting kapag naging mabait ka sa akin. Sabi niya kaya napangiwi ako at napairap ng bahagya habang pinapanood siyang kumukopya sa assignment ko. Grade 10 na tayo. Ngayon ka pa magbabago? Sabi ko na siyang ikinatawa lang niya. Kaya wala sa sariling napatingin ako sa sulat kamay niya. Maganda ang sulat kamay niya. At ang naaalala ko ay matalino ito noong elementary. Dahil iisang school lang kami. Ngayong high school lang siya nagbulakbol. Kaya nasira na ang grades niya. Pero parang makakatapak pa naman ng senior high school. Jane, huwag kang nagpapaniwala kay John. Crush ka lang yan. Tukso ng mga kaklase naming lalaki na palagi niyang kasama sa pagkating classes. Dahilan para mapatayo si John para batuhin ng nilukot na papel ang mga barkada niya. Huwag kang maniwala sa mga yon. Mga siraulo lang sila. Sabi niya, kaya mariin ko siyang tinignan. Dahilan para kaagad siyang mag-iwas ng tingin at bumulong-bulong pa na hindi ko na pinansin pa dahil pinagpatuloy ko na lang ang pagsusulat ng assignment ko habang kumukopya naman siya. Palagi ko siyang napapansin, hindi dahil active o matalino siya sa klase, kung hindi dahil sa pagiging palabiro niya at pagbubulakbol. Maitsura rin kaya palaging pinipilit ng mga teachers na sumali sa mga school pageant pero palaging umaayaw. Simula ng araw na yon na hinayaan ko siyang kumopya ng assignment ay palagi na siyang pumapasok sa klase. Hindi na siya sumasama sa iba naming kaklase sa pagkakating na siyang nagpagulat. Hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa mga guro namin. Nagtuloy-tuloy siyang ganon hanggang sa matapos kami sa junior high school at nakatapak ng senior high school. Kung noong nagbubulakbol siya ay matunog na ang pangalan niya sa school, ay mas lalo siyang nakilala ngayon dahil inayos na niya ang buhay niya. Halos lahat ng babae sa school namin ay kilala at hinahangaan siya. Hanggang sa maging senior high school kami, lalo na dahil mas tumangkad siya at mas naging maganda ang katawan niya. Hindi na kami naging magkaklase dahil magkaiba ang strand na kinuha, pero palagi ko namang napapansin dahil halos magkatabi lang ang classroom namin. Nakikita ko siya minsan sa likod ng building na tumatambay. Pero wala pa naman akong nababalitaan na nagkakating classes siya ulit. Kalagitnaan ng first sem ay mag-isa akong natira sa classroom dahil tinapos ko na ang assignment ko na ipapasa bukas para wala na akong gagawin mamaya sa bahay. Kanina pa umuwi ang mga kaklase ko at ako na lang ang maglalak ng room. Pero mula sa pagkakaupo ay bigla akong napatayo sa gulat nang biglang tumunog ang pinto ng classroom. Natatawa ang lalaking sumilip at huminga naman ako ng malalim nang makilala yon. Jane, sorry, tinulak ako. Natatawang sabi niya, sabay tingin sa buong classroom at nang makita niyang mag-isa ako, ay pumasok na siya ng tuluyan. May klase pa kayo? May meeting ang teachers ha. Kanina pa nga kami pinapauwi pero naglaro muna kami saglit. Sabi niya
at naupo siya sa harap ko. May tinapos lang, uuwi na rin ako. Sabi ko, sabay sara ng notebook kong sinisilip na niya. Wow, puro numbers ah. Hindi ka ba nahihirapan, ma'am? Biro niya nang makita ang numbers sa sinosolve ko. Huwag kang mangialam, sir. Sakay ko sa biro niya, kaya natawa siya ng bahagya at umiling. Ayaw ko mag-teacher, pero sige, magiging pulis na lang ako para sir pa rin ang itawag mo sa akin. Biro niya ulit, kaya natawa na lang rin ako, sabay kuha sa bag ko. Nang maglakad ako palabas, ay sumabay na rin siya. Kami na nga lang ang nandito sa senior high school building, kaya nilak ko na ang room namin bago naglakad pababa kasabay siya. Cutting classes ka na lang, sabi ko, at ako na rin ang natawa nang maalala na sinabi ko rin ang parehong kataga sa kanya last year. Sama ka ba? Tanong niya sa tonong ng aasar, kaya nalukot ang mukha ko at kaagad akong umiling, kaya lalo siyang ngumiti. At sa pagngiti niyang yon, ay nakita ko ang mapuputi niyang ngipin at ang kaunting bilog sa pisngi niya na hindi gaano kalalim, kagaya ng sa akin. Gwapo nga talaga siya. Hindi na ako magtataka kung bakit bukang bibig siya ng mga babae dito sa school. Kahit grade 7 yata, nagkakakrush sa kanya. Lumayo ka sa akin, bad influence. Sabi ko, at bahagya akong nauna sa paglalakad. Pero nahabol niya pa rin ako, kaya nagtawanan kami hanggang sa makarating sa labas ng school. May sundo ka? Tanong niya na kaagad ko ikinailing. Barko si Papa, tsaka may klase pa si Mama. Commute lang ako ngayon. Sabi ko, sabay kaming pumara ng tricycle. Nauna ako at sumunod naman siya. Sobrang tangkad na niya talaga at maliit ang tricycle, kaya sobrang magkadikit namin. Dahil doon ay hindi ko maiwasang maamoy ang natural na bango niya na hindi masakit sa ilong. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya, pero nang lumingon siya sa akin ay mabilis rin akong nag-iwas ng tingin. Huwag mo akong tinitignan ng ganyan, Jane. Maawa ka. Sabi niya sabay tawa, pero kalaunan ay naging seryoso rin siya. Hindi ka naman mamamatay sa titig ko, sabi ko habang sa harap na nakatingin. Hindi ko sigurado. Baka maglupasay ako bigla dito. Sabi niya, kaya inis ko siyang siniko na mahina niyang ikinatawa. Hindi ako natutuwa, sabi ko, pero mas lalo pa yata siyang natuwa dahil mas lumakas ang tawa niya na pati ang driver ay napapalingon na sa akin. Hindi ka bagay maging teacher, ang sungit mo. Pero hindi bala na. Maganda ka naman kaya hindi na mapapansin ng mga estudyante mo ang pagiging mataray mo. Sabi niya, kaya napasinghap ako. At ikaw, anong gagawin mo sa susunod? Manghuhuli ng kriminal? Sa bagay, baka kusa nang lumapit sa iyo ang mga babaeng gumawa ng masama kasi gwapo ang pulis. Pang-uuyam ko, sabay taas ng kilay sa kanya. Pero imbes na mapikon o mainis, ay ngumiti lang siya ng malapad na para bang may nagustuhan sa sinabi ko na nagbigay ng kiliti sa kanya. Gwapo ako? Tanong niya at natigilan ako doon habang inaalala ang mga sinabi ko kanina. Ha? Wala sa sariling sabi ko, kaya napailing siya at napakagat sa ibabang labi niya. Wala. Sabi ko maganda ka. Hihingi na lang ako ng pasensya kay Mama. Mukhang hindi ko matutupad ang kasunduan namin na hindi mag-girlfriend hanggat hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Bulong niya na hindi ko gaanong narinig dahil huminto na ang tricycle sa harap ng bahay namin. Kaya lumabas si Jan para makadaan ako. Anong sabi mo? Tanong ko na siyang ikinailing niya lang
bago muling pumasok. Sinabihan pa niya ang driver na umalis na, kaya hindi ko nabigay ang pamasahe ko. Libre muna kita. Sigaw ni John habang papalayo na sila, kaya wala sa sarili akong natawa. Kapag ibang lalaki yon, ay magagalit talaga ako o maiinis. Mabuti na lang gwapo siya at masaya kausap, kaya palalampasin ko na lang. Kinabukasan ay maaga akong pumasok para sadyang puntahan si John sa classroom nila. John, si Jay no? Long time crush mo. Sabi ni Matt, nakaklase rin namin noon kahit wala pa man akong sinabi nang sumilip ako sa room nila. Nagulat ako sa sigaw niya at ganun din halos lahat, kaya napalingon sila sa akin, pati na rin ang advisor nila. Loko, sigaw ni John, tsaka pabirong sinapak si Matt bago siya tumakbo papunta sa akin. Mabuti yan Jane, turuan mo yan sa Matt. Biro ng advisor, kaya nakaramdam ako lalo ng hiya. Kaya hinila ko si John palabas para makaiwas sa mga matang nanunukso. Magbabayad lang naman ako ng pamasahe ko kahapon, sabi ko. 10 piso lang, hindi ka pa mapakali. Libre mo na lang ako ng fishball mamaya. Hintayin mo ko. Sabi niya, kaya inis ko siyang tiningala kasabay ng paghalukip-kip ko. Ako pa ang maghihintay? Tanong ko na siyang ikinatawan niya bago niya itinaas ang dalawa niyang kamay na parang sumusuko sa isang pulis. Ako ang maghihintay. Mamaya pagkatapos ng klase. Itago mo na yung 10 piso. Sabi niya na ikinangiwi ko bago ko siya tinalikuran at pumasok na ako sa classroom namin. At nang makaupo ako sa upuan ko, ay muli ako napatingin sa labas. Naabutan ko si John na nakatingin sa akin at ang mahina niyang pagsalute bago rin pumasok sa classroom nila. Kaya napangiti ako at napapikit. Jane, kayo ni John? Crush ka niya noon pa. Grade 3 pa yata tayo. Sabi ni Jen, nakaklase ko mula elementary. Kaya gulat ko siyang nilingon. Ano? Tanong ko, na ikinatango niya ng ilang beses. Oo nga, sabi niya sa mga kabarkada niya noon. Sinabi naman ni Matt, lahat kami alam yun. Ikaw lang yata ang hindi. Sabi niya sabay tawa, kaya napatingin naman ulit ako sa labas ng room kung saan wala na doon si John at napaisip ng bahagya tungkol sa sinabi ni Jen. Nawala yun saglit sa isip ko, pero nang makita ko si John sa labas ng classroom namin ay bumalik lahat ng sinabi ni Jen. Idagdag pa ang mga nanunokson tingin ni Matt na tinulak pa si John papunta sa akin nang makalabas ako. Jane, alam mo ba, nung grade 6 sabi ni John, hihintayin ka niya? Ang torpe eh, umamin na ba? Natatawang tanong ni Matt, kaya nakaramdam ako ng hiya. Loko ka talaga, dun ka nga. Inis na tulak ni John, kaya natatawang tumakbo si Matt palayo, habang ako ay napatingin na kay John na kumakamot na sa batok niya. Huwag kang magpapaniwala doon. Busted na kaagad ako. Di pa ako nagsisimula. Sabi niya na binulong niya ang mga huling kataga, pero narinig ko rin naman. Biglang nagwala ang puso ko, kaya napaiwas ako ng tingin at nagsimula ng maglakad at sumunod naman siya. Crush mo pala ako ah, mahinang sabi ko na tama lang para marinig niya. Ang ganda mo eh, ang talino pa. Ikaw lang yata ang nakakaintindi sa math sa klase natin. Sabi niya sabay tawa, kaya nilingon ko siya nang makalabas kami sa gate kung saan maraming fishball na binibenta. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Saya, kaba at tuwa ang naghahalo-halo na hindi ko na alam ang sasabihin. Kaya muli na lang akong umiwas ng tingin at nagsimulang tumusok ng fishball.
Tumabi siya sa akin at dahil sa tangkad niya ay hanggang leeg lang niya ako. Dahilan para mas lalo akong makaramdam ng kaba. Nahalata ko na to noon pero binaliwala ko lang kasi palabiro talaga siya. Pero ngayong umamin na siya ay hindi ko na alam kung paano siya pakikitunguhan. Ang awkward pero parang nakakatuwa na hindi ko maipaliwanag. Magkano po? Tanong ko sa nagbebenta matapos kong kumuha. Pero nauna na si John na nagbigay ng pera. Kaya muli ko siyang nilingon. Akala ko ako ang magbabayad. Tanong ko na siyang ikinailing niya. Oo sana pero napaamin ako nang wala sa oras kaya ako muna. Baka ma-turn off ka at mabasted ako bigla. Bahala na. Sabi niya kaya naningkit ang mga mata ko at kaagad akong napailing. Pero wala ring sinabi dahil hindi ko talaga mahanap ang mga salitang gusto kong sabihin ngayon. Sa sumunod na araw ay naging mas ilang ako kay John pero palagi kaming magkasabay umuwi. Parang sinasadya nga rin dahil magkasabay lang talaga kaming lumalabas sa mga rooms namin kaya hindi maiwasan na nagsasabay na lang kami. Halos isang linggo na ganun ang nangyayari kaya nang dumating ang Sabado at Linggo ay halos mawala ako sa sarili. Para akong kinikilig na ewan na hindi ko maipaliwanag. Kaya Sabado ng tanghali ay naisipan kong mamalengke para mawala saglit sa isipan ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Palagi kong napapansin si John noon pa man. Aminado ako na gwapo siya pero ngayon ko lang talaga naramdaman ito. Kahit ako ay hindi ko alam kung bakit. Pero may epekto siya sa akin na siya lang talaga ang nakakagawa. Pagkarating ko sa palengke, ay inisa-isa kong bilhin ang mga gulay na nilista ni Mama. Kalahati na ang nabibili ko nang bahagya kong nakarinig ng pamilyar na boses. Kaya kaagad ko yung nilingon. Bahagya kong napasinghap nang makita ko si John na nagbubuhat ng mga gulay. Kaagad na nagtama ang mga mata namin na siyang ikinagulat niya. Muntik pa niyang mabitawan ang isang sako ng gulay sa gulat. Pero kalaunan ay natawa na lang rin siya ng bahagya. Sabay punas ng pawis gamit ang damit niyang nakapatong sa balikat niya at takbo papunta sa akin. Namimili ka? Tanong niya kaya bumalik ako sa wisyo. Oo. Nagtatrabaho ka dito? Sabi ko sabay tingin sa katawan niyang pawis na pawis. Kaya pala maganda ang katawan niya dahil nagbubuhat siya dito. Tumutulong ako kay Mama dito. Sabi niya sabay turo sa babae na nakatingin sa amin. Mahina ko yung nginitian at ganun din ang ginawa niya sa akin. Kaya bahagyang nawala ang kaba ko. Jojo, siya ba ang babaeng kinukwento mo? Maganda nga talaga. Sabi nito, kaya nakaramdam ako ng hiya. Baka basta din ako, wag muna. Sabi ni John, tsaka pabiro akong pinakilala sa mama niya at kaagad hinila palayo doon. Natawa naman ako kasi wala siyang suot na t-shirt at pawis pa talaga siya. Pero kahit ganon ay hindi naman siya mabaho. Teka, hindi pa ako tapos mamili. Sabi ko habang natatawa kasi kalahati pa lang ng nasa listahan ang mga nabili ko. Ang mga natitira ay puro isda at karne na. Tara, tulungan na kita. Hindi naman ako mabaho. Sabi niya sabay taas ng kilikili niya at lapit sa akin. Kaya natatawa ko siyang tinulak. Baka hanapin ka ng mama mo. Sabi ko pero hinawakan na niya ang palapulsuhan ko para hilahin ako patungo sa nagbibenta ng mga isda at karne. Hindi yan, maganda ka naman kaya okay lang. Sabi niya at siya na nga ang tumulong sa akin sa pamimili dahil hindi talaga ako marunong pumili ng isda at karne. Halos siya ang nakipag-usap at ako lang ang nagbayad kaya napabilis kami.
Hindi ko maiwasang humanga sa kanya sa pagkakataong to. Ngayon ko lang nakita ang tunay na siya sa labas ng eskwelahan. Tumutulong pala siya sa mama niya dito sa palengke at sapat na yon para hangaan ko siya ng lubusan. Salamat sa pagtulong. Kung wala ka ay kung ano-anong isda at karne na siguro ang binili ko. Pagpapasalamat ko matapos ko makumpleto ang mga bibilhin ko. Teritoryo ko ang palengke kaya maalam ako dito. Kapag namimili ka dito, puntahan mo lang ako sa pwesto ni mama. O kaya tawagan o i-text mo ko. Sabi niya at doon ako bahagyang natawa. Paano kita tatawagan? Wala akong number mo. Sabi ko at doon biglang lumiwanag ang mukha niya na sinundan ng isang mahinang tawa. Hinihingi mo ba ang number ko? Tila nang aasar na sambit niya kaya napangiwi ako. Binabaliktad mo ang sitwasyon. Sabi ko, sabay simangot kunwari na siyang ikinailing niya bago niya ilabas ang cellphone niya mula sa bulsa niya. Sabay lahad sa akin. Mga 2 segundo ko yun tinignan bago tuluyan tinanggap para ilagay ang number ko doon. Palagi na ako magpapaload nito. Sabi niya, saka siya may tinipa doon at kasunod nito ay ang pag-vibrate ng sarili kong phone dahil may pumasok na mensahe mula sa hindi nakarehistrong numero na alam kong sa kanya. Uwi na ako, sabi ko matapos kong lagyan ng pangalan ng number niya sa contacts ko. Sige, i-text kita mamaya pwede? Tapusin ko lang ang trabaho ko dito. Sabi niya na ikinangiti ko. Sorry na abala pa kita. Hindi yun abala. Walang abala doon. Agap na sabi niya, kaya marahan akong tumango at kumaway na. Hinatid niya ako sa sakayan at hindi na mawala ang ngiti ko habang bumabiyahe pa uwi. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong kinikilig ako. Lalo na dahil may natanggap ako kagad na text mula kay Jan pagkarating ko sa bahay. Nagtatanong siya kung nakauwi na ako, kaya mabilis ko siyang nireplyan habang papasok ako sa bahay. Marunong ka na palang mamili. Sariwa ang isda at karne na pinamili mo. Ikaw na lang lagi ang mamamalengke. Sabi ni mama, kalaunan habang tinitignan ang mga pinamili ko. Nakaramdam ako ng hiya dahil wala talaga akong alam sa mga pinamili ko dahil si Jan lang talaga ang namili, lalo na sa mga karne. Pero gusto ko ang ideya na ako na palagi ang mamamalengke, kaya nanatiling tikom ang bibig ko doon. Matapos yon ay umakyat na ako sa kwarto ko. Inabala ko ang sarili ko sa pakikipag-text kay Jan hanggang sa bumangon ako bigla sa pagkakahiga. Nang pumasok ang tawag galing sa kanya, munti ko pang mabitawan ang cellphone ko nang sa biglang tawag ni Jan. Parang huminto bigla ang pagtibok ng puso ko at hindi ako makahinga ng maayos. Pero nang bumalik na ako sa realidad, ay nanginginig kong sinagot ang tawag niya. Sorry, pwede bang tumawag? Bungad niya na may kasama pang tawa. Kaya wala sa sarili akong napangiti. Tumawag ka na, may magagawa pa ba ako? Biro ko, kaya lalo siyang tumawa sa kabilang linya at nagpatuloy ang pag-uusap namin na kahit ako ay hindi ko na namalayan ng oras. Buong weekend ay naubos ang oras ko sa pakikipag-usap sa kanya na parang nasasanay na ako sa tuwing tutunog ang cellphone ko ay siguradong siya na yun. Ang araw-araw na pag-uusap namin at pagkakasama sa tuwing nasa school ay naging malaki ang impact sa akin. Tila mas lumalalim ang kung anumang nararamdaman ko sa kanya. Na kung noon ay humahanga lang ako sa itsura at ugali niya. Sa mga nagdaang araw ay tila lumalalim na ito na kahit ako ay hindi ko malaman kung ano ang itatawag.
Pasulyap-sulyap ako sa kanya kapag nasa school at sa tuwing nahuhuli ko siya nakatingin sa akin ay halos maihi ako sa kilig. Hindi ko alam na ganito kalala ang magiging epekto sa akin ni John. Sa bawat araw na dumadaan ay mas lalong nag-iiba ang pagtingin ko kay John at hindi nakakatulong na gabi-gabi pa kaming nagtitext kaya parang nasanay na lang talaga ako sa kanya na kung wala siya ay hinahanap-hanap ko na. At palagi niya rin akong hinihintay kapag uwian at kung may oras pa ay kumakain kami ng tusok-tusok sa labas ng school. Palagi kong sinasabi na hati kami palagi sa bayad pero hindi talaga siya pumapayag. Kahit kahuli-huling coin niya ay dudukutin niya para lang hindi ako makapagbayad. At iba ang naging dating ng ganon para sa akin. Jane, si John hinihintay ka na naman. Tukso ng mga kaklase ko nang sila ang unang nakakita kay John sa labas ng room namin. Nakikipagtawanan pa siya sa ibang teachers na nandoon rin, kaya wala sa sariling natawa na lang rin ako. Magaling talaga siya makipag-usap sa mga tao, kaya hindi na ako magtataka. Halata rin na nagugustuhan siya ng mga teachers ngayon, lalo na at hindi na siya bulakbol. Lumipas ang ilang araw hanggang sa ilang buwan na ganun kami ni John. Nang makatapak kami pareho sa huling taon sa senior high, ay mas lalo kaming naging malapit. Walang malinaw na tawag kung anong meron kami. Basta ang alam ko lang ay gusto ko siya at alam kong gusto niya ako. Saan ka mag-aaral ng kolehiyo? Dito ba? Tanong niya isang araw habang naglalakad kami palabas sa school. Usap-usapan na ang mga entrance exam sa iba't ibang university at wala pa akong naisip kung saan ako magtitake. Hindi ko pa alam. Baka dito lang rin para malapit. Sabi ko at doon siya bahagyang nagkamot sa ulo niya. Anong kukunin mo? Teacher? Math major? Tanong niya kahit alam na alam niya na yon dahil palagi naming napag-uusapan. Parehong sigurado na magti-teacher ako at siya naman ay magpupulis. Oo nga, natatawang sabi ko na siyang ikinatawa niya rin ng mahina. Pero natigil ako sa pagtawa at nagtaas ng kilay. Nang dahan-dahan niyang hawakan ng kamay ko. Ilang beses na niya itong ginawa pero hindi pa rin yata ako nasasanay. Lalo na dahil kapag ginagawa niya to ay nahihiya ako. Dahan-dahang nagsalikop ang mga daliri namin hanggang sa makalabas kami sa gate ng school. Alam kong espesyal ang kung anong meron kami. Gustong-gusto kong magpaalam kay mama at papa tungkol dito. Pero alam kong hindi nila ako papayagan. Kaya hanggang ngayon ay nahihirapan akong magtago. Birthday ni mama bukas, punta ka. Sabi niya kaya nilingon ko siya at napalunok ako. Alam kong kita niya ang pagdadalawang isip sa mukha ko. Kaya bahagya siyang tumango. Hindi ka ba papayagan? Gusto mong ipagpaalam kita? Hindi naman gagabihin. Marahang sambit niya na siyang ikinailing ko. Mas lalo akong hindi papayagan kapag pinagpaalam mo ko. Sabi ko, dahil hindi naman tago sa kanya na hindi pa ako papayagan ng mga magulang kong mag-boyfriend. Dahil napag-usapan na namin ito noong mga nakaraang buwan. Tawag na lang ako mamaya. Sabihin mo kung makakapunta ka. Sabi niya na ikinatungo ko naman. Sabay tingin sa kamay naming magkahawak. Kinagabihan nga ay natanggap ko ang tawag ni John at sinabi kong pupunta ako at nakapagpaalam na ako kay mama na pupunta ako sa isang birthday party. Hindi ko nga lang sinabi kung kaninong birthday para hindi na niya ako tanungin nang tanungin at baka makaabot pa kay papa at mas lalo akong pagbawalan sa paglabas-labas.
Kinabukasan ay maaga akong naghanda dahil tanghalian daw maghahanda ang mama ni John. Nahihiya nga ako dahil wala akong regalo. Pero sabi ni John, hindi naman daw kailangan. Sumakay ako sa tricycle at inibangan niya ako sa waiting shed malapit sa bahay nila. Unang beses ko sa lugar nila at nahihiya ako ng lubusan dahil maraming mga tambay, papasok pa lang at lahat sila napalingon. Kinakabahan pa ako dahil baka may mga naging estudyante si mama noong nagtuturo pa siya dito na namumukaan ako. Nakakahiya sa mama mo, sabi ko sabay kapit sa braso niya nang matanaw ko ang isang bahay na maraming tao at may karaoke sa labas. Hindi masyadong malaki ang bahay pero gawa rin naman sa semento. Maaliwalas tignan dahil puno ng bulaklak sa labas at may mga gulay na nakatanim kaya ang ganda tignan. Sumakses na talaga si John sa pangarap niya mula elementary ba naman? Sabi ng natatandaan kong naging kaklase namin noong junior high school. Kita ko ang pagkahiya sa mukha ni John dahil sa panunukso nila. Kaya natawa na lang rin ako at marahang nagmano sa mama niya na sinalubong kami. Wala naman sigurong naging estudyante si mama dito dahil sa pribadong paaralan siya nagtuturo. Bahala na. Happy birthday po. Sorry wala po akong regalo. Nahihiyang bati ko na siyang ikinatawa niya. Naku iha, wala yun. Sa loob na kayo kumain Jojo. Dalhin mo siya sa loob. Mainit dito sa labas. Sabi ng mama niya at tinulak na si John para madala na ako sa loob. At nang makapasok kami sa bahay nila ay kaagad kong nakita ang malinis na lang sala. Walang tao dito sa loob dahil lahat sila ay nasa labas. May mga pagkain sa lamesa kaya doon ako dinala ni John. Pero habang abala siya sa pagkuha ng pagkain ay napatingin naman ako sa mga picture frame sa pader. Nakwento niya na namatay na ang papa niya kaya silang dalawa na lang ng mama niya ang magkasama. Pero ngayong nakita ko ang litrato ng papa niya, dito ay masasabi kong kamukhang kamukha ito ni John. John, huwag mong ikwarto si Jane. Sisilip kami mamaya. Sigaw ng mga kaibigan niya sa labas kaya natawa ko. Gago talaga to. Pasensya na. Kapitbahay lang kasi kaming lahat kaya mga gala na dito. Sabi niya bago ako paupuin. Ang saya niyo nga dito eh. Sabi ko dahil sa lugar namin ay medyo eksklusibo. Walang masyadong maingay. Hindi tulad dito. Ang ingay nga eh. Tawa niya kaya natawa na rin ako at nagsimula ng kumain. Matapos naming kumain ay sumali kami sa kasiyahan sa labas. Mga nagtatawanan at nag-uusap-usap pero mas lamang ang mga kumakanta sa karaoke. Sinubukan pa nila akong pakantahin pero umiling ako ng husto dahil hindi ako marunong kumanta kaya sa huli hanggang tawa na lang ako habang si John ay labas-masok para asikasuhin ang iba pang bisita ng mama niya. Mga bandang 2:00 ay tumabi sa akin si John kaya nilingon ko siya. Pasok tayo, may ibibigay ako. Sabi niya. Nangunot ang noo ko pero wala na akong nagawa dahil hinila niya ako papasok sa bahay nila. Anong ibibigay mo? Nagtatakang tanong ko lalo na dahil nagtuloy-tuloy kami hanggang sa buksan niya ang isang kwarto at tuluyan kaming pumasok doon. Kumabog ang dibdib ko nang mapagtanto na pumasok kami sa kwarto niya. Hindi gaano kalaki pero sobrang linis at bango. Mas malinis pa sa kwarto ko. Diyan lumabas na tayo. Sabi ko dahil baka kung anong isipin ng mga tao sa labas. Ito, pinag-ipunan ko to. Higit 1,000 rin kaya
Totoong ginto. Sabi niya at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang kwintas. May maliit yun na pendant na heart at napatulala na lang ako nang isuot niya yun sa akin. Para saan to? Nanginginig na tanong ko habang nakahawak sa kwintas. Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng regalo. Tsaka 1 buwan na lang gagraduate na tayo. Para hindi ka maghanap ng ibang mas gwapo sa akin. Biro niya, kaya napangiti naman ako at dahan-dahan siyang tinignan. Baka ikaw ang maghanap ng mas maganda. Ganti ko sa biro niya, kaya umiling siya kagad. Hindi na, ikaw na ang pinakamaganda. Sabi niya, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at dahan-dahan ko siyang hinawakan sa kamay. Thank you, marahang sabi ko at doon siya ngumiti at marahan niyang hinawi ang ilang kwintas ng buhok ko na tumatabon sa mukha ko. Nagwala ang puso ko dahil doon at nagkatinginan kami. Kita ko ang pagbaba ng mga mata niya sa mga labi ko, kaya napatikhim ako dahilan ng pag-iwas niya ng tingin. Labas na tayo, sabi niya at ako nang lalabas na siya pero hinila ko pabalik. Ito na yata ang sinasabi nila na first love. Para akong kinukuryente ng paulit-ulit. Maraming salamat, sabi ko at bahagya akong tumingala para maabot ang mga labi niya. Ramdam ko ang gulat niya sa ginawa ko pero kalaunan ay nakabawi rin siya. Ibabalik ko lang, bulong niya at sa pagkakataong yon ay siya na mismo ang yumuko para maabot ang mga labi ko. At hindi kagaya ng ginawa ko, iba ang halik na ginawad niya. Bahagyang gumalaw ang mga labi niya na nagbigay ng kakaibang kiliti sa katawan ko. Naghahalong lambot at tamis at hindi ko mapigilang ipikit ang mga mata ko para damhin ang halik na yon. At ilang segundo pa ay nasundan ko ang galaw ng mga labi niya hanggang sa lumalim ng lumalim ang halik na pinagsaluhan namin. Siya mismo ang tumigil at nakarinig ako ng ilang mga mura sa kanya matapos yun. Napapikit siya ng mariin at kagatlabi akong hinila palabas sa kwarto niya. At nagpatianod naman ako kahit sobrang nanghihina na ako. Siya ang unang halik ko at masaya kung sa kanya ko binigay yon. Wala akong pinagsisisihan. Nang makalabas kami, ay nang aasar na tingin ang mga kaibigan ni Jan ang sumalubong. Ang pula ng labi mo dyan ah. Sumakses ka na? Kantsaw ni Matt na mabilis binato ni Jan ng paper cup. Mabilis naman akong yumuko dahil sa hiya at napakagat na rin sa ibabang labi ko. Ilang minuto akong nakisali doon pero hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ako dahil baka magtaka si Mama kung masyadong hapon na akong umuwi. Salamat sa pagpunta, Iha. Mukhang bibig ka nga nitong si Jan. Ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi niya mabitawan ang cellphone niya. Kahit sa pagbanyo dala-dala pa. Sabi ng mama niya. Kaya natawa ko. Sabay lingon kay Jan na nahihiyang tumatawa. Salamat din po, sabi ko. Sana hindi ito ang huling beses mong pagpunta dito. Sabi niya na ikinatango ko naman. Nagpaalam na rin ako sa iba pang kaibigan ni Jan bago kami naglakad palabas sa waiting shed para mag-abang ng tricycle na masasakyan ko. Sa susunod, hatid sundo na kita. Mga 4 o 5 taon mula ngayon. Sabi niya habang naglalakad kami. Baka ibang babae ang hatid sundo mo sa susunod. Di na ako aasa. Sabi ko, kaya nalukot ang mga mata niya. Sige, tignan natin. Mayabang na sabi niya at bahagyang lumundag ang puso ko nang maramdaman niya akong halikan sa noo bago niya itaas ang kamay niya para pumara ng papalapit na tricycle. Abot langit ang ngiti ko
hanggang sa makauwi ako sa bahay. At kinabukasan ay siyang pagdating ni Papa mula sa trabaho niya sa barko. Kaya naging limitado ang paghawak ko sa cellphone ko para makapag-text kay John. Jane, hindi ka dito mag-aaral ng college. Nakausap ko ang tita mo sa syudad. Doon ka mag-aaral dahil may malapit na university doon at maganda. Doon na rin itutuloy ng mama mo ang masters niya. Mas maganda ang takbo sa syudad kaya hindi ka rin mahihirapan doon. Sabi ni Papa at literal na nanlaki ang mga mata ko. Pa, nakapag-send na ako ng email sa university dito. Sabi ko, pero nagkibit lang siya ng balikat. Wala namang problema kahit ganon. Mas maganda nga sa syudad. Mas magagaling ang mga guro doon. Dadalaw-dalaw na lang tayo dito. Sabi ni Papa at nakaramdam ako ng magkahalong lungkot at sakit dahil doon. Hindi ako mag-aral dito. Maiiwan si John. Nawala lahat ng saya ko at napalitan yon ng sakit. Hindi ko napigilan at nasabi ko lahat-lahat kay John sa tawag noong gabi ring yon habang pinipigilan ng sarili sa pag-iyak. At kinabukasan ay halos wala ko sa sarili. Malapit na ang graduation namin. Ibig sabihin, matapos ang graduation ay aalis kami kagad. Mas maganda nga sa syudad. Ayaw mo? Mas malaki ang papasukan mo doon. Sabi niya na parang pinapagaan lang naman ang loob ko. Wala kaming klase ngayon dahil may program at nandito kaming dalawa sa likod ng classroom para mag-usap. Gusto kong maiyak pero ayaw kong makita niya yon. Hintayin kita, hindi ako mamababae. Sabi niya at naramdaman ko ang pagpatong ng pisngi niya sa balikat ko. At kalaunan ay narinig ko ang pilit na tawa niya. Paano nga naman ako mambababae? Kahawak kamay ko na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Tuwing gabi nga, nai-imagine ko ang dimples mo kapag pipikit na ako. Sabi niya at bahagya niyang sinundot ang pisngi ko kung saan lumalabas ang dimple ko sa tuwing ngingiti. Nang hindi ako nakasagot, ay bahagya niyang sinilip ang mukha ko. Siyempre, wag mo rin akong kalimutan. Huwag kang maghanap ng iba doon. Magwawala ako. Sabi niya na sinabayan pa ng tawa. At ilang sandali pa ay naramdaman ko ang mga labi niya sa mga labi ko. Napaghiwalay lang kami sa isa't isa nang marinig namin ang boses ng mga kaklase naming pabalik na dahil tapos na yata ang program. Naging mabilis ang lahat ng mga pangyayari. Natapos ang lahat at ang hinihintay na lang ay graduation namin. Naayos na rin ni Papa ang mga kakailanganin namin at may plane ticket na nga kami papunta sa syudad. Nakapag-resign na rin si Mama sa trabaho niya. Tanging graduation ko na lang talaga ang hinihintay para makaalis na kami. Pero ako, ayoko pang umalis. Nang dumating ang graduation day, ay hindi man lang ako nakalapit kay John dahil kasama ko ang mga magulang ko. Hanggang tingin lang kami sa isa't isa at kinabukasan ay kaagad akong umalis patungong syudad nang hindi nakakapagpaalam sa kanya ng personal. Patuloy kami sa pagde-text at pagtatawagan. Kaso iba talaga kapag nagkikita kami. Halos gusto kong umiyak sa hirap. Lalo na nang magsimula ang pasukan at pareho na kaming kolehiyo. Parang hindi ko kaya na naririnig lang ang boses niya. Parang mas lalo akong nahihirapan. Mas naging mahirap pa nang mahuli ako ni Daddy na palaging tutok sa cellphone ko at nalaman niyang palagi kong katext si John. Galit na galit si Daddy na halos basagin niya ang cellphone dahil naipangako ko na hindi ako magbo-boyfriend hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral. Nanlilisik ang mga mata niya habang ako ay hindi ko alam ang sasabihin. Binalaan niya ako na kapag hindi ako titigil ay hindi na niya ako pagpapaaralin pa. Takot na takot ako at hindi ko yun masabi kay John. Kapwa kaming naging busy at isang araw
ay nagpalit ako ng number. Nag-delete rin ako ng mga social media accounts at tuluyang naglaho. Parang napagod na ako sa lahat na gusto ko na lang magpahinga. Iniwan ko lahat ng walang kahit anong sinasabi. Kasalanan ko, pero hindi ko na kasi kaya. Parang drain na ako sa lahat, kahit ako naman talaga ang may kasalanan. Tinutukan ko ang pag-aaral ko. Umikot ang mundo ko sa libro, calculator, at iba pang mga may kinalaman sa pag-aaral. Parang nawala na ako sa sarili ko at gusto ko na lang matapos ang lahat, kahit parang lumulutang na lang ako sa hindi malamang dahilan. At naging mabilis nga ang mga pangyayari. Natapos ko ang BSED Mathematics na may mataas na parangal. Kita ko ang saya sa mukha ni Mama at Papa, pero hindi ko yun maramdaman. Parang guminhawa lang ako ng kaunti dahil doon, pero may bigat pa rin sa puso ko. Nagturo ako sa isang pribadong paaralan sa syudad, pero si Mama at Papa umuwi na sa probinsya. Ako, pinili kong manatili dahil ayaw ko nang bumalik. Ayaw kong multuhin ng kahapon at natatakot akong ipamukha sa akin lahat ng mga kasalanan ko. Natatakot akong magsisi dahil alam kong wala na akong magagawa. Pinili kong gumawa ng sariling buhay sa syudad at kahit papilit akong pinapauwi ni Papa dahil magbubukas siya ng negosyo sa probinsya, pero tanggi ako ng tanggi. At dinadahilan ko na abala ko kahit hindi naman. Ayaw kong makaalala. May gusto akong takasan, kaya ayokong umuwi. At gusto kong panghawakan ng desisyong to. Ngunit isang araw ay tumawag si Papa na naaksidente sila, kaya nagkukumahog akong nag-impake para makauwi. Paanong nangyari? Naiiyak na tanong ko habang hila-hila ang mga maleta ko patungo sa airport. Nabangga kami ng truck, mabuti na lang at hindi malubha ang natamo ko. Pero ang mama mo, medyo malala ang tama sa ulo ni anak. Umuwi ka muna, sabi ni Papa, kaya halos takbuhin ko na ang distansya ng entrance ng airport. Gabi na ako nang makarating sa probinsya at hindi na ako pamilyar sa lugar. Dahil halos 6 na taon akong hindi nakauwi. Naligaw-ligaw pa ako bago ako makapagpara ng tricycle at magpahatid sa hospital habang daladala ko pa rin ang maleta ko. Tumakbo ako patungo sa loob ng hospital at nang makapagtanong ay agad kong hinagilap ang kwarto kung nasaan sila Mama. At nang malapit na ako ay nakita ko si Papa na may benda sa braso at nakikipag-usap sa mga naka-uniformeng mga pulis. Pa, anong nangyari? Kamusta si Mama? Hingal na tanong ko at napayakap ako kay Papa ng mahigpit. Stable na ang lagay niya, sabi ng doktor. Nagising na rin siya kanina pero kailangan niya pang manatili dito. Nandito ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Magsasampa tayo ng kaso sa driver ng truck. Napag-alamang lasing siya, sabi ni Papa, kaya mabilis akong lumingon sa 2 pulis na nakatayo sa harap namin. At hindi ko na itago ang pagsinghap at panlalaki ng mga mata ko nang mamukaan ng pulis na kausap ni Papa. Bahagya akong napaatras at napaiwas ng tingin. Nang magtama ang mga mata namin ni John, mas lalo akong hiningal sa paghahabol ng hininga. Kapitan, nadala na sa presinto ang driver ng truck, sabi ng isa pang pulis, kaya nilingon yun ni John at tumango. Sa ngayon, doon muna sa presinto ang driver. Ilalakad namin ang kaso, sabi ni John at lumingon siya kay Papa na tumango naman. Tahimik naman ako at wala sa sarili ko siyang hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. I'm so proud of him. Pero ang pagka-guilty sa loob ko ay umaapaw. Thank you, sabi ni Papa at nakipagkamay siya kay John. Umalis si John matapos yun nang hindi man lang lumilingon sa akin.
Kaya habang naglalakad sila papalayo, ay wala sa sariling tinitigan ko siya. Maraming taon na talaga ang lumipas. Ang dami nang nagbago. Mabuti at dumating kaagad ang mga pulis. Sabi ni Daddy at pumasok na kami sa kwarto ni Mama. Ang importante, ligtas kayong pareho. Wala sa sariling sabi ko. Nang masigurado ko na maayos si Mama at Papa, ay umuwi ako sa bahay para ayusin ang mga gamit ko at makapagbihis na rin. Konti lang naman ang sugat ni Papa, kaya siya ang magbabantay kay Mama. Pero matapos kong magbihis, ay bumalik rin ako sa hospital at doon na nagpaumaga. Kinabukasan ay kinailangan kong pumunta sa police station para i-follow up ang kaso. Kaya mabilis akong umuwi sa bahay para maligo at kumuha ng sasakyan para makapunta na sa police station. Hindi kayo magkakilala. Bulong ko sa sarili ko habang mahigpit ang hawak ko sa manibela ng kotseng minamaneho. Nasa labas na ako ngayon ng police station at ang kailangan ko na lang gawin ay pumasok sa loob at magtanong. At matapos ang ilang beses na paghinga ng malalim, ay nagawa kong bumaba sa kotse at tuluyang pumasok sa loob. Hi, good morning. Saan dito pwedeng magtanong tungkol sa aksidente kahapon? Yung truck driver? Tanong ko sa pulis sa front desk at nang mag-angat ang tingin ng pulis ay napaatras ako ng bahagya. Samantalang siya napakunot ng noo. Jane? Tanong ni Matt at matapos ang pagtataka ay natawa siya. Good morning. Naiilang na sabi ko. Hi, good morning. Teka, tungkol sa aksidenteng kahapon. Nandito ang truck driver. Nasampahan na ng kaso. Matibay rin ang ebidensya dahil lango siya sa alak nang mahuli namin. Pero mas mabuti siguro kung makakausap mo si Kapitan. Sabi niya, kaya nanlaki ang mga mata ko nang maalala kung sino ang tinawag ng isang pulis na kapitan kagabi. Salamat. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang sumigaw si Matt. Jan, si Jane oh? Sabi ni Matt sabay tawa, kaya mabilis kong nilingon ang direksyon kung saan siya may tinawag at doon ko nakita si John na may kausap ni isang pulis. Mabilis na nagtama ang mga mata namin, kaya mabilis akong tumayo ng tuwid bago pa sila makalapit. Sir, good morning. Ipa-follow up ko lang ang kaso ng aksidente kagabi. Formal na sabi ko at formal din siyang tumango. Good morning, ma'am. Nasa kulungan ang driver. Sumunod kayo sa akin. Formal na sabi niya at nauna nang maglakad, kaya wala akong nagawa kung hindi sundan siya. Ang tindi ng awkwardness na nararamdaman ko ngayon, pero parang wala lang naman sa kanya ang nangyayari, kaya dapat wala lang rin sa akin to. Hinayaan ko na sa mga pulis ang driver at nagpa siya na akong umuwi. Maraming salamat. Hindi siguradong sambit ko, tsaka iniwas ang tingin sa driver ng truck na hindi naman makatingin sa akin. Huminga ako ng malalim, tsaka sumunod na kay John para lumabas. At ang hiya ko ay umaapaw nang makita si Matt na nakaabang sa front desk habang nakangisi at umiinom ng kape. Ibang-iba na talaga sila. Long time no see, Jane. Sabi ni Matt at hindi ko alam kung nang aasar lang ba siya o hindi, kaya bahagya akong napairap at hindi ko alam kung nakita niya yon. Mauuna na ako, salamat. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kahit na sino. Gusto ko na lang umalis dito dahil parang hindi na ako makahinga. Hindi na pala kayo magkakakilalang dalawa ngayon? Tawa pa ni Matt, kaya mas lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Corpus. Formal na tawag ni John, kaya natigil sa pagtawa si Matt at bahagyang pumormal. Kapitan, may bisita po kayo.
Sabi ng isang kararating lang na pulis. Wala sa sariling napatingin ako doon, lalo na sa babae na nakangiti at naglakad papasok ng police station. Nakasuot ito ng uniforme ng mga guro na nagtuturo sa publikong paaralan at bahagya kong nakaramdam ng bigat nang diretso siyang lumapit kay John. "Sorry, pumasok na ako. Hinatid ko lang tong pagkain mo. Nagluto ako," sabi ng babae, at doon ako napalunok ng mariin at mabilis na naglakad palabas. Pero bago pa ako tuluyang pumasok sa kotse ko, ay muli ako napatingin sa loob at nakita ko ang bahagyang paghawak ni John sa siko ng babaeng nakangiti. Wala sa sariling napangiti ako ng malungkot dahil doon, at tuloy-tuloy nang pumasok sa kotseng dala ko at napapikit ng mariin. Guro ang girlfriend niya. Natupad niya talaga ang plano niya. Hindi nga lang ako ang kasama niya dahil naglaho ako na parang bula. Siya ang first love ko, at kahit anong pilit kong maging masaya para sa kanya ay mahirap. I should be grateful because he is successful now. Natuwa ko ng pilit, tsaka nagmaneho pabalik sa hospital. At salamat naman dahil mabilis naman ang naging paggaling ni Mama. Kaya makalipas ang 3 araw ay nakauwi na siya. Pinili ko na lang rin na manatili muna dito ng 3 buwan dahil mapilit rin si Papa na wag muna akong bumalik ng syudad. Kaya pinagbigyan ko na rin. "Jane, lumipat ka na lang kaya dito. Dito ka na lang magturo," sabi ni Mama, na kaagad kong ikinailing. "Ayoko, Ma. Babalik ako sa university na pinagtuturuan ko." Mabilis na pagtanggi ko, kaya napakunot ang noo niya. Nakaramdam ako ng pagka-guilty sa pananatili dito. Pakiramdam ko, may kasalanan ako dito. Napilit akong hinahabol, kaya hindi ako komportable. Hihingi ba ako ng tawad kay John? Kailangan pa ba yun? Nasa maayos na siyang kalagayan at mukhang masaya na, kaya hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan pang balikan ang nakaraan. Sa unang linggo ko ay sa bahay lang ako nanatili. Tinapos ko ang mga naiwan kong trabaho at sobrang bagot na bagot ako, kaya nang inaya ko ni Papa na bisitahin ang itinayo niyang negosyo dito na construction supplies, ay sumama na ako. Pero hindi rin ako nagtagal doon dahil hindi ko kaya ang alikabok, kaya nauna akong umuwi at dinala ko ang isang kotse. Habang nagmamaneho pa uwi ay inabutan ako ng malakas na ulan at biglang tumirik ang sasakyan sa gitna ng daan. Napasigaw ako sa inis at mabilis na lumabas ng kotse. Hindi ko na inalintana na mababasa ako at buong lakas kong itinulak ang kotse ko sa tabi at hindi ko akalaing magagawa ko yun. Wala akong alam sa pag-ayos ng kotse, kaya balak kong tumawag kay Papa. Pero sa kamalas-malasan ko ay naiwan ko yata ang cellphone ko sa bahay. Inis na inis kong binuksan ang harap ng kotse at napaubo ako sa usok na bumuga sa mukha ko. "Ay, ang malas naman," sabi ko, pilit na hinahawakan ng bawat piyesa, kaso napapaso lang ako. Parang maiiyak na ako sa inis at galit at pagkabigo. Sinubukan kong pumara ng mga truck na dumadaan, pero dahil sa lakas ng ulan ay walang humihinto. Mawawalan na sana ako ng pag-asa, pero may nakita akong papalapit na kotse. Hindi ko pinara, pero unti-unti itong huminto, kaya lumapit ako doon para katukin ang pinto ng driver. "Help!" natatarantang sabi ko, at nang unti-unting bumaba ang salamin ng bintana ay bahagyang nanlaki ang mga mata ko at bahagya akong umatras nang makita si John. Ang malas ko talaga ngayon.
Anong nangyari, miss? Tanong ng kasama niyang babae, kaya nalipat ang tingin ko sa kanya. Wala ko anumang masabi dahil hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Kaya marahan ko na lang itinuro ang sirang kotse na dala ko. Bababa ako. Sabi ni Jan, pero bigla siyang hinawakan sa braso ng kasama niya. May payong ako dito, magpayong ka. Sabi ng babae, kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin at bumalik sa kotse ko. Sumunod si Jan at may payong na siya. T-shirt na puti ang suot niya ngayon at nakaslacks. Mukhang magde-date pa sana sila sa labas at naantala ko lang. Anong nangyari? Tanong niya habang tinitignan ang harap ng kotse. Ubo na ako ng ubo dahil sa lamig kaya hindi ako nakasagot. Ilang sandali pa ay sinara niya ang hood ng kotse at binigay niya sa akin ng payong, dahilan para mabasa na rin siya. Hindi maaayos to ngayon, ihahatid na lang kita. Sabi niya. Hindi na, tatawag na lang ako kay Papa. Sabi ko, pero napatalon ako bigla dahil sa biglang pagkidlat. Hindi ka pwedeng manatili dito, kunin mo na ang mga gamit mo sa loob. Sabi niya at wala na akong nagawa kung hindi sundin siya. Ginagawa niya lang ang trabaho niya bilang pulis at yun ay tumulong kaya walang masama dito. Kahit nagdadalawang isip ay pumasok rin ako sa loob ng kotse at walang hinto ang pag-ubo ko. Basang-basa rin si Jan na pumasok sa loob ng kotse at kita ko ang pag-aalala sa mukha ng girlfriend niya. Bakit ka sumulong sa ulan? Sabi nito at nakaramdam naman ako ng hiya dahil kasalanan ko kasi binigay sa akin ni Jan kanina ang payong. May tinawagan ka ba? Tanong ni Jan, sabay lingon sa akin kaya bigla akong napaupo ng matuwid. Wala akong cellphone na dala. Mahinang sagot ko at kita ko ang pagkuha niya ng isang cellphone sa harap ng sasakyan. At nilahad yun sa akin. Napatingin pa ako sa girlfriend niya bilang paghingi ng permiso bago yun tanggapin. Makikitext lang ako. Mahinang sabi ko at mabilis nga akong nagpadala ng mensahe sa number ni Papa at kaagad ko ring binalik ang cellphone niya. Matapos yun ay umandar na ang sasakyan. Halos yakapin ko na ang sarili ko sa lamig. At nang mapatingin ako sa salamin sa harap, ay hindi inaasahan na nagtama ang mga mata namin ni Jan. Umubo ako sabay iwas ng tingin at pinili ko na lang na tumingin sa labas. Jane, may jacket sa tabi mo. Gamitin mo muna. Biglang sabi ni Jan at doon ko nga lang napansin ang jacket sa upuan sa tabi ko. Pero umiling ako. Hindi na, mababasa ko lang yan. Okay lang. Nahihiyang sabi ko, pero nilingon ako ng girlfriend niya at nang ngumiti siya sa akin, ay hindi ko yun nagawang suklian dahil parang mabigat sa dibdib ko. Gamitin mo na, malayo pa tayo. Hindi ko bibilisan ng pagmamaneho dahil madulas ang daan. Sabi ni Jan, kaya muli akong napaupo at napasulyap sa jacket. Nang maramdaman ko na hindi ko nakakayanin ang lamig, ay patay hiya ko na lang na binalot ang jacket sa katawan ko at pumikit ng mariin. Salamat, sabi ko at hindi na ako umimik pa. Nagsalita lang ako ulit nang magtanong siya ng direksyon kaya formal ko namang sinagot. At hindi nga nagtagal ay nakarating na kami sa tapat ng bahay at tumila na rin ang ulan. Kaagad kong nakita ang paglabas ni Papa para salubungin kami. At lumabas din si Jan. Basang-basa pa rin siya at mas lalo akong nag-guilty doon. Paano ko mababalik to? Lalabhan ko muna sana. Marahang sambit ko at hindi ko talaga magawang tumingin sa mga mata niya. Parang kasalanan kapag nagkatitigan kami kaya sobra kong iniiwasan. Jane, anong nangyari? Kaagad na tanong ni Papa. At si Jan ang una niyang binalingan.
Napanood ko ang pakikipagkamay ni Papa sa kanya at wala ko sa sariling napatitig doon ng matagal. Paano kaya kung malaman ni Papa na si John ang dahilan kung bakit niya ako pinagalitan noon? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Mauna na kami, sabi ni John matapos nilang mag-usap ni Papa at isang sulyap lang ang iginawad niya sa akin bago siya pumasok ulit sa kotse. At nang makaalis na sila, ay doon ko naalala ang jacket na nakabalot sa akin. Nagkaroon ako ng lagnat dahil sa nangyari, pero kinabukasan, kaagad ay nagpa siya kung ihatid na lang sa police station ang jacket ni John. Babalik na lang siguro ko kaagad sa syudad. Parang hindi na ako makahinga dito sa probinsya. Pagkarating ko sa estasyon ng mga pulis, ay nagdadalawang isip pa akong pumasok. Pero nang makita ko si Matt sa loob, ay tumuloy na ako at nagpa siyang sa kanya ko na lang ipapaabot ang jacket ni John. Jane, wala ka namang dinadalaw dito, no? Gulat na tanong niya at nagpalinga-linga pa siya na parang may hinahanap. Pakiabot naman kay John. Pakikisuyo ko at inabot ko sa kanya ang paper bag na dala ko kung nasaan ang jacket. Yun lang, may closure na ba kayo? Tanong niya na parang nang aasar, kaya dumaan ang inis sa mukha ko. Pakibigay na lang, sabi ko, at doon siya natawa. Lalo na nang tumalikod na ako para umalis. Nasa loob siya, tawagin ko ba? Kasalanan mo naman to, ghoster. Sabi ni Matt, kaya inis ko siyang nilingon at sa paglingon ko sa kanya, ay bahagyang nanlaki ang mga mata niya dahil papalapit na si John at hindi ko kaagad nagawang alisin ang inis sa mukha ko kaya nakita niya. Anong nangyayari dito? Formal na tanong niya at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Matt. Hinatid ko lang ang jacket mo. Ipapabigay ko na lang sana kay Matt. Salamat sa pagtulong kagabi. Sabi ko. At doon nga binigay ni Matt ang paper bag na dala ko kanina. Uuwi na daw si Jane. Ingat, Jane. Sabi ni Matt at bumalik na ulit ang pang-aasar niya at hindi ko na talaga napigilan ang pag-irap. Mauna na ako, sabi ko at tinalikuran na sila. Pero napakuyom ang kamao ko nang marinig ko mali ang pang-aasar ni Matt. Jane, huwag ka munang mawawala. Ako na lang ang manliligaw sa'yo. Pabirong sabi ni Matt at hindi ko na siya nilingon pa. Nagmadali na lang akong umalis doon at nagwawala na ang dibdib ko. Seeing John again made me feel so sad. Hindi ko maipaliwanag pero naghalo ang lungkot at panghihinayang sa loob ko na hindi ko alam kung saan nagmumula. Sa sumunod na gabi ay napag-alaman ko na may nagbibenta ng mga street foods sa malapit na seawall at napag-isipan kong mamasyal ng bahagya at magpahangin na rin para makapag-isip-isip. Nagpahatid lang ako kay Papa dahil may tricycle pa naman daw na bumabiyahe kahit gabi na, kaya magko-commute na lang ako. Naabutan ko ang maraming mga bilihan kaya natutuwa akong namili ng mga tusok-tusok. At habang tumutusok ay napapangiti ako dahil noong high school pa ay halos araw-araw kaming kumakain ng mga ito. Habang abala ko sa pagtusok ng fishball ay biglang may binati ang tindero. Kapitan, mabuti naman at napadaan ka ulit dito. Sabi ng tindero, kaya gulat akong napatingin sa tabi ko at hindi ko inaasahang si John ang makikita ko. Parang biglang nagbalik tanaw ang isip ko, pero kaagad ko ring pinigilan. Nagutom lang saglit, sabi ni John at nagsimula na rin siyang tumusok, kaya tumigil na lang ako. Magkano po ang akin? Mahinang tanong ko para makapagbayad, pero biglang nag-abot si John ng 100, kaya hindi nakasagot ang tindero sa akin. Ako na, sabi ni John. Nakaagad kong inilingan. Huwag na, ako na po ang magbabayad nitong sa akin.
Sabi ko, kaya nagtaka ang tindero kung sino ang susundin sa aming dalawa dahil naglahad na rin ako ng 100. Kunin mo na ang bayad ng 2 sa 100 ko kuya. Sabi ni John at ang tindero ay tumango kaya wala na akong nagawa kung hindi ibaba na lang ang kamay ko na may hawak na 100. Bigla tuloy ako na guilty sa pagkain ng mga laman ng baso ko. Salamat, mahinang sabi ko na lang at nagsimula ng maglakad paalis. Hindi ka magsasorry? Biglang sabi ni John, kaya dahan-dahan ko siyang nilingon at nakita ko ang mga mata niya na tila may gustong basahin sa mukha ko. Tinitigan ko lang siya hanggang sa humakbang siya palapit sa akin at nagkatinginan kami. Hindi ka magpapaliwanag? Mahinang tanong niya at doon ako nag-iwas ng tingin. Kailangan pa ba? Wala sa sariling tanong ko at doon ko narinig ang marahan at sarkastiko niyang pagtawa. Kailangan na kailangan, Jane. Kahit sorry man lang sana. Kahit yun lang. Sabi niya at puno ng pait ang boses niya nang bigkasin niya yon. Kaya napakagat ako sa ibabang labi ko para pigilan ng sariling umiyak kasi naiiyak na ako. Sorry, mahinang bulong ko habang hindi makatingin sa kanya. Wala siyang sinabi matapos yon. Kaya dahan-dahan akong tumalikod at nagsimula ulit humakbang. Yun lang talaga ang sasabihin mo? Walang paliwanag? Wala ka ng iba pang sasabihin kung bakit bigla ka na lang nawala? Na kahit na saang parte tignan ay wala naman akong ginawang masama. Sunod-sunod na sambit niya kaya natigilan ako. Talagang isusumbat mo yan sa akin, John? Tanong ko. Saka siya nilingon at naabutan ko siyang pumikit ng mariin. Kailangan ko kasing malaman, Jane. Ilang taon akong nanghula lang. Sabi niya at bahagya niyang tinuro ang bench sa gilid. Huminga ako ng malalim at sumunod na lang sa kanya nang dahan-dahan siyang lumapit doon para umupo. Nang makaupo ako ay sa harap lang na natili ang mga mata ko habang siya ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam. Napagod lang ako sa lahat. Napagod lang ako na pati sarili ko. Hindi ko na maintindihan. Marahang sambit ko. Tsaka ako napangiti ng malungkot. Kung napagod ka, sana sinabi mo. Alam mong maiintindihan ko. Sabi niya at doon ako nagsisi. Tama siya. Sana sinabi ko. Pero huli na ang lahat. Hindi na namin maibabalik ang nakaraan. Okay ka na. Okay na rin ako. Huwag na natin gawing big deal yun. Sabi ko, saka siya nilingon. At nang magkatinginan kami, ay kitang-kita ko ang pangungulila sa mga mata niya. Basang-basa ko ang maraming katanungan na gusto niyang isaboses, pero wala siyang sinabi. Aalis ka ulit? Tanong niya. At sa pagkakataong to, siya naman ang tumingin sa harap habang ako ay nanatiling nakatitig sa kanya. Nagbago na talaga siya. Ang daming nagbago sa mukha niya. Kailangan kong umalis bago pa ako makapanggulo dito. Sabi ko, sabay tawa ng peke. Ganun lang kadali yun? Sarkastikong sambit niya. Masaya ko para sa'yo dyan. Marahang sabi ko, sabay tingala kasi parang maiiyak na ako. Ayaw kong isipin kung ano ang meron kaming dalawa dati pero hindi ko mapigilan. May babalikan ka doon? Mahinang tanong niya. Trabaho ko, sabi ko at matapos yon ay kapwa kaming tahimik. Walang nagsalita sa amin at kapwa lang naming pinakiramdaman ang isa't isa habang napapalibutan kami ng ingay ng mga tao sa paligid. Sa unang beses, matapos ang ilang taon, ay nakaramdam ako ng bahagyang kontento at gaan sa pakiramdam. Gusto kong magalit. Gusto kong magkunwari na
Hindi na lang kita kilala at wala tayong pinagdaanan. Pero ang hirap. Gusto kong manumbat. Sabi niya sabay tawa ng sarkastiko. Magkunwari ka dyan. Magkunwari ka na lang. Sabi ko at dahan-dahan akong tumayo. Pero hindi ako natuloy sa planong pag-alis kasi mabilis niyang nahawakan ang kamay ko at nakaramdam ako ng labis na kuryente sa balat naming magkadampi. Sana nagpaliwanag ka noon. Sana sinabi mo noon na napagod ka lang. Sana sinabi mo na maghintay ako. Hindi na nawala ka na lang ng walang kahit isang salita na sinabi. Sana naghintay ako, Jane. Sana pinaghintay mo ko. Dahil maghihintay naman ako. Sabi niya at napaawang ang mga labi ko. Gusto kong maghanap ng mga salitang sasabihin sa kanya para bawiin ang mga taong nagtago ako sa kasalanan. Pero bago ko pa mahanap ang mga salitang yon, ay nahagip ng mga mata ko ang pamilyar na babae. Jan, sabi nito nang makalapit, kaya kapwa kaming napalingon ni Jan sa kanya. At nang bumaba ang mga mata niya sa kamay kong hawak ni Jan, ay mabilis akong umatras. Una na ako, salamat dito. Sabi ko, tsaka na ako nagmadaling umalis doon at sumakay sa tricycle. Nang makalayo ng kaunti, ay doon ko na hinayaan na bumuhos ang mga luha ko. Kailangan ko na talagang umalis. Pinapahirapan ko lang ang sarili ko dito. May nangyari ba? Namumugto ang mga mata mo. Pansin ni Papa nang makauwi ako. Nakaagad ko na lang inilingan at dali-daling dumiretso sa kwarto ko. Umiyak ako buong magdamag at doon ko naisipang mag-book ng ticket pabalik sa lugar na pinagtatrabahuan ko. At nang magising ako kinabukasan, ay yun ang sinabi ko kay Mama at Papa. Naaalis na ako bukas na labis na lang ikinagulat dahil ang alam nila ay mananatili ako dito ng 3 buwan. Pero hindi ko na talaga kaya. Parang hindi ako makakahinga dito. Nahihirapan ako. Mamimili lang ako ng pasalubong ng mga katrabaho ko sa bayan. Sabi ko at kaagad nga akong umalis para gawin yon. Desidido na akong umalis at hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Pero sana kapag dumating ang panahon na yon ay wala na akong pinanghahawakan sa puso ko. Namili ako ng mga lokal na produkto at habang namimili ay biglang tumabi sa akin si Matt na hindi ko alam kung saan nanggaling. Naghiwalay si Jan at Mira kagabi daw. Sabi niya at doon niya nakuha ang atensyon ko. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ko na ipinagkibit balikat lang niya. 3 buwan lang sila. Ngayon lang nagka-girlfriend si Jan matapos mo, 'di ba? Ilang taon siya naghintay sa'yo dahil baka magparamdam ka ulit. Pero nawalan ng pag-asa kaya sumubok sa iba. Pero nang sumubok siya, ayun namang pagbalik mo. Ang galing ng timing mo, no? Sabi niya. Kaya nanuyo ang lalamunan ko at kaagad na akong nagbayad nang walang kahit anong sinabi pa sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at kaagad kong naisipang i-cancel ang flight ko bukas. Pero bago ko pa yun mapindot ay may nakabangga ako at nahulog ko ang phone ko. Jane, sambit ng nakabangga ko at siya mismo ang pumulot ng phone ko. At dahil bukas ang phone ko, ay saglit siya napatitig doon. Dahilan ng pag-igting ng panga niya. Aalis ka bukas? Tanong niya na may matalim na mga mata. I-cancel mo. Sabi ko at wala pang 1 segundo ay pinindot na niya ang cancel at binulsa ang phone ko. Sabay hawak sa palapulsuhan ko. Mag-usap tayo. Bumawi ka sa akin. Bumawi ka. Sabi niya at sumenyas siya sa ibang mga pulis na nakamasid sa amin. Bago ako pinasok sa isang kotse. Sobra ang pagkabog ng dibdib ko at hindi ako makahinga ng maayos
dahil sa mga nangyari. Akin na ang phone ko, John. Sabi ko na ikinailing niya. Ang dami mong kasalanan sa akin, Jane. Ilang taon ako nagbukang tanga at panay hintay ng mga message mo sa akin. Pero wala. At ngayong pilit na akong bumabalik sa tuwid na landas, ay nagpakita ka ulit. Frustrated na sabi niya na parang hindi na alam ang gagawin. Kaya lumiliko ulit ang landas mo? Mahinang tanong ko nang maalala ang sinabi ni Matt kanina. Oo, lumiliko pabalik sa'yo. Sabi niya at doon ako natahimik. Hinayaan ko siyang dalhin ako sa kung saan at nang napamilyaran ko ang daan na tinatahak niya ay napasinghap ako. Bakit tayo pupunta sa bahay niyo? Tarantang tanong ko. Nabanggit ko kay mama na bumalik ka na. Sinabi niya na sana bumisita ka. Sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko dahil ang bilis ng mga pangyayari. Ano? Teka lang, ang bilis naman yata. Sabi ko at natataranta na. Ilang taon mo kong iniwan? Tanong niya pabalik kaya nalaglag ang panga ko at wala na akong nagawa nang pumasok siya sa isang gate. Lumaki ang bahay nila pero maaliwalas pa rin kagaya ng dati. Sinamaan ko siya ng tingin nang bumaba siya at kaagad akong binuksan ng pinto. Naka-uniforme pa siya at dapat nagtatrabaho siya. Pero nandito kami ngayon at mukhang mag-aaway pa sa bahay nila. Diyan, uuwi muna ako. Mariin na sabi ko pero hinila niya ako palabas at huli na para magpumiglas pa dahil napasok na niya ako sa loob at nakita na kami ng mama niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako at kaagad siyang lumapit para hawakan ako sa magkabilang pisngi. Jane, ikaw nga. Mas lalo kang gumanda. Nabanggit nga ni Jojo na bumalik ka na. Pero hindi ko inaasahan na ngayon ka dadalaw. Teka lang, magluluto lang ako ng merienda natin ha. Teka lang. Sabi ng mama niya at kaagad siyang nagmadali papunta sa kusina. Kaya napabugan na lang ako ng hangin. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Diyan ang sabi mo mag-uusap tayo. Paano kapag move on na ako? Sabi ko dahil kahapon lang may girlfriend siya at ngayon hila-hila na niya ako. Ang bilis naman. Sabihin mo yan kapag hindi mo nasuot ang kwintas na binigay ko noong high school pa tayo. Sabi niya kaya napahawak ako sa kwintas na suot ko at napalunok na lang. John, please. Hindi ko magawang tapusin ang gusto kong sabihin dahil biglaan niyang nilapit ang mukha niya sa akin at naramdaman ko na lang bigla ang mga labi niya sa mga labi ko. Bumawi ka please, bumawi ka. Huwag mo na akong iwan please. Nanginginig na sambit niya at namasa ang mga mata ko doon. Hindi ko na napigilan pa ang pagyakap sa kanya dahil alam ko sa loob-loob ko na ito lang ang hinihintay ko. Ito lang ang kailangan ko. Paano ko babawi? Mahinang tanong ko habang yakap-yakap namin ang isa't isa. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Bulong niya at sa pagkakataong yon ay tila gusto ko na lang siyang pagbigyan dahil kapag pinagbigyan ko siya ay parang pinagbigyan ko na rin ang sarili ko. Nag-usap kami ng masinsinan sa bahay nila at kinamusta rin ako ng mama niya. Kaya nawili ako sa pakikipagkwento. Medyo madilim na nang maisipan kong umuwi at hinatid naman ako ni John. Grabe ang kaba ko dahil nakaabang na si Papa sa gate namin. At nang huminto ang kotse ni John sa tapat ay kaagad siyang lumapit. Magandang gabi po. Pasensya na at medyo ginabi si Jane. Magkasama lang po kami buong araw. Sabi ni John. Alam kong may naisip na kaagad si Papa. Siya ba ang palagi mong katext noong nag-aaral ka pa? Biglang tanong ni Papa at sinagot ko yun ng tango. Matapos yon ay tinapik niya ang balikat ni John at inaya itong magkape sa loob na pinaunlakan naman ni John. Hindi naman na ako bata. Alam kong hindi na mahigpit sila Papa sa ganitong mga bagay. At nang makita ko ang ngisi ni John
Matapos silang mag-usap ni Papa, ay alam ko na kagad na nakuha na niya ang gusto niya, kaya gumaan ang pakiramdam ko. Sa sumunod na mga araw ay literal na pinabawi ako ni John. Palagi kaming magkasama at minsan guilty pa ako dahil nakikita ko ang dati niyang girlfriend na nakatingin sa amin kapag lumalabas kami. Pero nawawala rin ang guilt ko sa tuwing umingiti siya at tumatango sa akin na parang sinasabi niya na okay lang ang lahat. Parang bumalik ang dating sigla ko. Parang bumalik kami sa pagkabata. Sa bahay ka na raw maghapunan, pinagluto ka ni Mama. Sabi niya habang namamasyal kami, kaya napatango na lang rin ako. Lipat na lang kaya ako dito. Dito na lang ako magtrabaho. Wala sa sariling tanong ko sa kanya, kaya hinarap niya ako. Oo, mabilis na sagot niya, kaya bahagya ako natawa. Malaki ang agwat ng sahod, pero mahirap na kasing bumalik doon. Pag-iisipan ko muna, sabi ko, kaya kumunot ang noo niya. Ako ang gagawa ng resignation letter mo mamaya. Sa palagay mo, papakawalan kita. Ang dami mong kasalanan sa akin, kaya dito ka lang. Pabirong sabi niya na ikinatawa ko at matapos yon ay dumiretso na kami sa bahay nila. Nagluluto pa ang mama niya nang maabutan namin, kaya umakyat muna kami sa taas para humiga saglit. Sa ilang beses kong pagpunta rito nitong mga nakaraang araw ay madali ako naging komportable. O wag ka na lang magtrabaho, ako na lang ang magtatrabaho. Sabi niya habang dinudungaw ako na nakahiga sa kama niya. Nang hindi ako nakasagot ay bahagya siyang lumapit sa akin at yumuko ng husto para maabot ang mga labi ko. Hindi ako nagbibiro, ako na lang magtatrabaho. Sabi niya at dahan-dahan ko na lang naramdaman ang lambot ng mga labi niya sa mga labi ko. Naalala mo ba dati, ang unang beses kitang hinalikan sa kwarto ko? Para akong lumipad sa alapaap nung mga oras na yon. Bulong niya habang patuloy akong hinahalikan sa marahan na paraan. Ilang sandali pa ay pareho kaming nadala sa lalim ng halik na pinagsasaluhan namin at hindi na namin nakontrol ang bawat isa. Natagpuan na lang namin ang mga sarili naming natutupok ng apoy at kapwang dinadama ang haplos ng bawat isa. Nakaibabaw siya sa akin at kapwa na kaming walang natitirang suot. Mahal na mahal kita, Jane. Kahit anong pilit kong kalimutan ka, hindi ko talaga kaya. Sabi niya. Hindi ko alam kung ilang sorry pa ang dapat kong sabihin para mabura ang kasalanan ko. Babawi ako. Sagot ko at doon na namin hinayaan ng mga sarili namin ang apoy na kapwa naming hindi mapipigilan. Mas lumalim lang ang nararamdaman ko sa kanya. Pinalalim ng panahon ang lahat. At sa pagkakataong to ay hindi na ako gagawa ng hakbang na ipagsisisihan ko na naman sa huli. Kaya sinunod ko na ang gusto ko. I resigned. Si John talaga ang gumawa ng resignation letter ko. At siya pa ang tuluyang nagpasa nun sa email. Kaya natatawa na lang ako. Nag-iisip pa ako kung magtuturo ako dito sa mga pampublikong paaralan o papasok ako sa mga universities dito para ipagpatuloy ang pagtuturo ko. Huwag ka na lang magtrabaho, sagot ni John nang minsan ay hiningi ko ang opinyon niya. Magugutom ako, sabi ko, kaya napangiwi siya at natawa. May ipon na ako, tsaka hindi naman kita gugutumin. Sabi niya, kaya napanguso ako para pigilan ng tawa. Dahil sa isip ni John ay planado at kalkulado na talaga ang lahat ng plano niya. At malinaw na malinaw sa akin na kasama ko sa planong yon. Hindi pwede, sabi ko, kaya napasimangot siya ng bahagya. Grade 3 pa lang tayo, gusto na kita. Ngayon pa ba kita gugutumin? Malambing na bulong niya, tsaka marahang hinawakan ng bewang ko para hilahin ako lalo palapit sa kanya. At akma niya sana akong hahalikan,
Pero hindi natuloy dahil biglang pumasok si Mama at Papa sa bahay at nakita niya yon. Kaya bahagya ko siyang tinulak at umayos ng upo. "Gabi na Jan, dito ka ba matutulog?" Tanong ni Mama. Kaya kita ko ang paglaki ng mga mata ni Jan. Pwede po? Ibig sabihin, uuwi po ako mamaya. Sabi ni Jan na nagpatawa sa akin ng mahina. Kaya natawa na lang rin sa pagkataranta niya. Ang mga araw ay naging buwan. Sa 3 buwan kong pagbabalik ay marami akong napatunayan sa sarili ko. Parang nahanap kong muli ang sarili ko na matagal ko nang gustong hanapin. Si Jan lang pala ang makakapagpabalik ng kung sino ako noon. Noong pinili ko siyang iwan, ay naiwan sa kanya ang sarili ko. At ngayong nagkaayos na kami, ay naayos kong muli ang problema ko. Natutunan ko na dapat huwag akong padalos-dalos. Dapat kong sabihin sa kanya ang mga problema ko. Dapat akong maging bukas sa lahat ng bagay. Hindi ko dapat sarilinin ang lahat. Pero sobra naman yata akong naging bukas. Dahil 3 buwan pa lang kaming nagkakaayos, ay nakaramdam na ako ng senyales ng pagbubuntis ko. Suka ako ng suka tuwing umaga at nahihilo ako palagi. May ilang pagkain na rin na hindi ko gusto ang lasa, kaya malakas ang hinala ko na may nabuo. Sa bahay lang ako ngayong araw dahil hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin ang resulta ng pag-apply ko sa isang university dito. At kanina ay tinawagan ko si John na pumunta dito at bumili ng pregnancy test para makasigurado kami. Tamang-tama dahil wala ngayon si Mama at Papa, kaya medyo nabawasan ang kaba ko. Nang makarinig ako ng sasakyan na huminto sa labas, ay kaagad akong sumilip sa bintana. At nang makita na si John iyon, ay minadali ko siyang pumasok. Bakit ka nagpabili niyan? Kunot noong tanong niya at kita ko sa mukha niya ang tuwa at kaba na naghalo nang kunin ko sa kanya ang mga pregnancy test. Kailangan kong makasigurado, sabi ko, kaya doon nanlaki ang mga mata niya. Buntis ka? Tanong niya at doon unti-unting sumilay ang mga ngiti sa labi niya, kaya napairap ako at kaagad nang umakyat sa kwarto ko at sumunod naman siya kagad. 5 pregnancy test ang sinubukan ko at makalipas ang ilang minuto ay sabay-sabay na lumabas ang 2 pulang linya doon. Kaya kumabog ng malakas ang dibdib ko at napahawak ako sa tiyan ko. Lagot kaming 2, mahinang bulong ko. Tsaka lumabas na ng banyo, dala ang mga pregnancy test. At sa paglabas ko, ay kaagad akong nilapitan ni John at kinuha niya sa kamay ko ang 5 may pulang linya. Positive, tulalang sabi niya at sa huli, napasigaw siya sa tuwa na kinaragan niya pa ako. Lagot tayo, ikaw ang mag-e-explain nito, sabi ko sa gitna ng tuwa niya. 2 tayo dito. Ako lang ba ang gumawa niyan? Sabi niya at hindi ko na masukat ang tuwa niya. Kaya napayakap na lang ako sa kanya ng mahigpit. At ang sumunod na nangyari ay nagpaplano na siya ng kasal namin na tinatawanan ko na lang habang nakahiga ako. Tawa pa, baka maging kambal yan. Banta niya, kaya sumimangot ako. Pero sumilay rin ang ngiti ko nang halikan niya ako ng marahan at unti-unting hiniga ng maayos sa kama. Dadalhin ko si Mama mamaya dito. Mamamanhikan na ako, sabi niya habang walang hinto sa paghalik sa akin. Tumango naman ako at nagpaubaya na muli sa kasabikan ng namumuong init sa aming 2. Pagka-uwi ng mga magulang ko sa araw na yon, ay kaagad na sinundo ni John ang mama niya. At nang sabihin namin sa kanila na nagdadalang tao ako, ay kita sa mukha ni Papa ang gulat at galit dahil hindi niya yun inaasahan. Hindi pa kayo kasal? Madiin na sambit ni Papa, kaya sinabi na lahat ni John
Ang plano naming magpakasal na sa susunod na buwan at wala na silang nagawa dahil ang bilis na ni John. Kinabahan ako, sobra. Marahan niyang bulong sa akin matapos naming mag-usap at ilang sandali pa ay marahan niyang hinimas ang tiyan kong walang kaumbok-umbok. At hindi ko na masukat ang sayang nararamdaman ko dahil sa sumunod na buwan ay natuloy ang kasal. Puno pa si John ng kantsaw mula sa mga katrabaho niya, lalo na kay Matt, dahil sobrang bilis daw ni John at hindi na ako binigyan pa ng pagkakataon na magbago ng isip, na tinawanan ko na lang dahil totoo naman at gustong gusto ko naman ang mga nangyari ngayon. At habang nagpapalitan kami ng pangako sa harap ng Diyos, ay hindi ko na naiwasan ang lumuha dahil ang kaisa-isang lalaking minahal ko mula pagkabata ay makakasama ko na sa pagtanda at wala na akong iba pang hihilingin. Ang dami ko mang kasalanang ginawa ay pinagkaloob pa rin siya sa akin at pinapangako ko na ngayong nag-isa na kami ay wala akong itatago at gagawin na makakasira sa amin.